Sinusubaybayan namin ang pagharang ng Estados Unidos sa Strait of Hormuz na tumatagal na ng halos 2 oras. Isang kumpanya ng pagsubaybay ang nagulat na may 121 bakanteng tanker ng langis na papunta sa Estados Unidos. Sa mga barko ngayon, 68 ay mga supertanker ng langis na kayang magdala ng 2 milyong bariles bawat isa. Hiniling ni Pangulong Trump na kumuha ng supply ng enerhiya mula sa Estados Unidos ang mga bansang naapektuhan ng pagkaantala ng Iran sa kipot ng Hormuz. Mukhang tinutugunan nila ang kanyang hiling at nakikinig kay Trump. Sinabi ng Pangulo sa Fox na maaaring magpadala ang China ng kanilang mga barko sa Sinawa at Venezuela, kasabay ng pagsasabing maraming mga bakanteng barkong tangke ng langis mula sa iba't ibang bansang papunta lahat sa ZEWA para magpakarga. Galing ba yan sa presidente ng Estados Unidos? Ang daming nangyayari. Ipakita ang mapa sa screen. Ipapatupad ng sandatahang lakas ng Estados Unidos ang blockade sa lahat ng pandagat na trapiko ng Iran at nililinis ng mga barkong tagalinis ng mina ang Strait of Hormuz matapos mabigo ang negosasyon sa kapayapaan. Maligayang pagdating sa America's Newsroom. Ako si Dana Perino. Magandang araw, ako si Bill Hammer. Sa ngayon, hindi tiyak ang 2 linggong tigil putukan dahil tumatangi ang Iran na isuko ang programang nuklear nito. Idineklara ng ZEWA ang blokadang pandagat sa Iran matapos ang negosasyon noong Sabado ng gabi. Mahalaga ang kipot ng Hormuz habang tumitindi ang presyon ng Pangulo sa Teheran. Wasak na ang kaninang hukbo. Lahat na sa kanya. Lulod na ang hukbong dagat nila. Tumutulong ang ibang bansa para pigilan ang Iran magbenta ng langis. Magiging epektibo ito. Pero maraming mga barko ang papunta sa ating bansa para mag-refuel ng langis at pagkatapos ay umalis. Kaya hindi sila dadaan sa kipot ng Hormuz. At sa huli, maayos din ito. Sa klaw ito ng Fox team, naghihintay si General Jack Keane. Nagdadala ng balita mula White House, si Alex Hogan at si Matt Finn ay nasa kipot, nakatira sa Dubai. Kumusta, Matt? Kumusta, Dana? Ayon sa Pangulo, ipinatutupad na ngayon ng Zik Asirio ang pagharang sa mga barkong pumapasok o lumalabas sa mga daungan ng Iran. Doon sa kipot ng Hormuz, sa likuran, sa likod ko, sa Golpo ng Persia. Iniulat ng CENTCOM nitong katapusan ng linggo na unang beses na 2 Amerikanong destroyer ang pumasok sa kipot. Ang mga barko ng ZP Sewa ay naglilinis ng mga mina gamit ang mga drone sa ilalim ng tubig. Sinabi ngayon ni Pangulong Trump na hahadlangan ng ZP-AWA ang makapantalan ng Iran sa kipot ng Hormuz na posibleng magdulot ng malaking pinsala sa ekonomiya ng Iran. Sinabi niya, nangako ang Iran na bubuksan ang kipot pero hindi ginawa. Dapat ayusin na nila ito. Bukas at mabilis ang internasyonal na daan ng tubig, nilalabag ang lahat ng batas. Ngayon, nagbabala ang Iran na maaaring gumanti ang kanilang militar. Ayon sa tagapagsalita ng militar ng Iran, kapag nalagay sa panganib ang seguridad ng mga daungan ng Republikang Islamiko ng Iran sa Golpo ng Persia at Dagat ng Oman, wala ng daungan sa mga nasabing lugar ang magiging ligtas. Sa gitnang silangan, tinatayan ng isang opisyal mula sa United Arab Emirates na may 800 komersyal na barko. Ang inabandona at mga 400 dito ay mga oil tanker. Sige, paalamin niyo sa amin ang balita dahil nandyan siya. Salamat. Dana, pupunta tayo sa White House kung nasaan si Alex Hogan. Magandang umaga. Magandang umaga, Bill. Gusto ng presidente na agad itong ipatupad. Inutusan din niya ang hukbong dagat na haranin ang kipot ng Hormuz at alisin ang mga mina sa waterway. Ngayon, dagpas $100 kada bariles ang presyo ng langis. Ayon kay Todd Blanche, pansamantalang abogado general, kakasuhan ng kagawaran ng hustisya ang magbebenta ng langis ng Iran. Sinabi ni Pangulong Trump kahapon kay Maria Bartiromo ng Fox. Kung hindi sila bumalik, ayos lang sa akin ang lahat. Lubos na nabuksa ang kanilang hukbo. Halos maubos na ang kanilang mga misil. Halos wasak na ang kakayahan nilang gumawa ng mga misil at drone. Natapos ang mga negosasyon ngayong katapusan ng linggo nang walang kasunduan. Iniharap ni Pamalawang Pangulo J.D. Vance sa Iran ang huling alok na may kasamang mga pulang linya tulad ng pagtigil ng pagpayaman ng uranium at pagbubukas ng kipot ng libre. Tungkol sa mahalagang daan ng dagat na ito, sinabing sumusunod. Taliwas sa mga maling paratang ng mga opisyal na kalaban, nananatiling bukas ang kipot ng Hormuz para sa pagdaan ng mga sibilyang sasakyang pandagat sa ilalim ng matalinong pamamahala at partikular na mga alituntunin.
Patuloy naming sinusubaybayan ang kwentong ito. Sa gitna ng maling impormasyon, patuloy ang pag-unlad upang makita kung anong mangyayari sa mga susunod na minuto o oras, habang binabantayan din ang mga reaksyon ng mga autoridad ng Iran. Sinabi ng opisyal ng Iran na nagbabluff lang ang presidente. Isang mababatas sa Iran ang nagbanggit ng sinabi ng presidente, kung lalaban kayo, lalaban kami. Sige, ngayon ay 10:30 na. Pinapanood ninyo kami. Inaasahan namin ang pagkakataong ito. Bumukas ito at nag-post si Pangulong Trump sa Truth Social. Ang hukbong dagat ng Iran ay nasa ilalim na ng dagat, winasak 158 na barko. Hindi namin tinamaan ang mga mabilis na bangkang pangatake dahil hindi namin sila itinuturing na malaking banta. Kumalinman sa mga sasakyang dagat na yon ay lumapit sa aming blockade. Ito ay wawasakin gamit ang parehong sistema ng paglipol na ginagamit laban sa mga drug trafficker sa mga bangka sa dagat. Mabilis at brutal ito. 78.2% ng mga droga na pumapasok sa mga daungan sa pamamagitan ng dagat ay napigilan. Salamat sa inyong atensyon. Kakapublish lang nito. Live mula Tel Aviv, si Trey Ingst ay maghahatid ng pananaw ngayong araw. Trey, kamusta? Magandang umaga, Bill. Sinimulan na ng Amerika ang pagharang sa mga pantalan ng Iran. Abangan lahat sa tugon ng Iran at kung paano ito isasagawa. Naglabas ng detalye ang Central Command ng ZEWA na ang pagharang ay ipatutupad sa mga sasakyang pandagat ng lahat ng bansa na mula at papunta sa mga pantalan at baybayin ng Iran, kabilang ang mga pantalan ng Iran sa Golpo ng Persia at Golpo ng Oman. Hindi haharangin ng CENTCOM ang mga barkong dumadaan sa kipot ng Hormuz, basta hindi papunta o mula Iran. Nangyari ang mahalagang hakbang ng ZEWA matapos ang negosasyong nabigo sa Islamabad, Pakistan. Ayon sa mga ulat, may kakulangan sa kontrol sa strait at pagpapayaman ng uranium. Binanggit ni Benjamin Netanyahu na kinausap niya si J.D. Vance matapos ang negosasyon. Nagmula ang pagsabog sa panig ng Amerika na hindi matanggap ang hayagang paglabag ng Iran sa kasunduan na nagpapakita ng kanilang hindi kasiyahan. Ang kasunduan ay titigil ang putukan at agad na bubuksan ng mga Iranian ang kipot. Hindi nila ginawa yon. Hindi yon matanggap ng mga Amerikano. Noong Linggo, binisita ni Netanyahu at Defense Minister Israel Katz ang Timog Lebanon kung saan may labanan kontra Hezbollah. Nagpatuloy ang Hezbollah sa pag-atake ng rocket at drone sa hilagang Israel. Bill, tinaas ng sandata ang lakas ng alerto sa buong bansa dahil sa pangambang makialam ang Iran matapos isara ang kipot ng Hormuz at harangin ang mga pantalan nito. Ikuwento mo. Ang dami nangyayari. Salamat, Trey. Masaya kami na nandiyan ka ulit sa Tel Aviv, Israel. Trey Yings. Kasama natin si Rebecca Heinrich ng Hudson. 33 minuto na ang blockade. Ano masasabi mo sa estratehiya? Napakatalino nito, Dana. Pumunta si Vice Presidente Vance at sinubukang makipagnegosasyon ng tapat. Binigyan sila ng mga 12 oras o higit pa. Mga negosasyong parang maraton. At ang panig ng ZEWA ay talagang hindi nagbago tungkol sa mga hinihini natin. Gusto natin ang ganap na ligtas na daanan sa kipot ng Hormuz. Gusto natin ang ganap na pagbuwag ng ilegal na nuclear program ng Iran. Gusto namin ihinto ng Iran ang papopondo sa teroristang kinatawan nila. Ang rehime na kausap ni Vice Vance ay ayaw magbigay at wala namang impluwensya laban sa Estados Unidos. Tulad ng napag-usapan natin, Dana, hindi man lang nag-pull out si Pangulong Trump ng kahit isang puwersang panlupa mula sa rehiyon. Sa katunayan, nagkaroon pa ng pagdagdag ng mga puwersang panlupa, partikular ng mga espesyalista sa rehiyon. Hindi umalis sa Navy at Air Force, samantalang walang epektibong Air Force o Navy ang mga Iranian. Dahil dito, susubukan nating harangan ng ilang pantalan ng Iran. Mas maapektuhan nito ang mga Iranian at susuriin kung susuko sila. Habang nagsasalita ka, tingnan mo rito ang mga pulang linya ni J.D. Vance para na Amerika na ipapakita natin sa board. Binanggit mo na ang ilan dito tulad ng buwagin ang mga pasilidad sa pagpapayamang nuklear. At sa huli, Buksan muli ang Strait of Hormuz nang walang sinisingil na toll. Yun lang ay pagbabalik sa dati nating kalagayan. Curious lang ako. Sa tingin mo, hanggang saan ang pagtitiis ng mga Iranian sa ekonomiya? Wala silang pakialam. Nagkaroon na ng mga protesta dati dahil bagsak ang ekonomiya at galit ang mga tao. At sinabi ng mga Iranian, bibigyan ka namin ng dagdag na $7 kada buwan. Hindi solusyon yan. Magdudulot lang ito ng mas matinding hirap sa ekonomiya ng mga Iranian. Pero mararamdaman ba ng rehime ang hirap na ito? mahalagang pag-ibahe ng mga Iranian sa rehimen, Dana.
Kaya ang mamabanta na mas naapektuhan ng mga tao kaysa sa mismong rehimen ay hindi talaga nakapagpapabago sa asal ng rehimen. Ang tanging bagay na maaaring magbago ng asal nila, kung may makakagawa man, ay ang direktang pagbabanta sa buhay nila. Kaya ang pagbabanta sa mga lider ng rehimen at Islamikong Revolusyonaryong Gwardiya ay kinakailangang hakbang. Matagumpay na nakapasok ang mga Israeli sa pamunuan ng Iran sa epektibong paraan. Nandyan yan. Totoo na ang pagharang sa mga daungan ay kayang tuluyang pigilan ng kanilang pag-atake dahil dito nanggagaling ang pondo ng rehimen. At ayun, ang layunin ay baguhin ang kanilang ugali para makita kung mapipilit natin ang rehimen na magbigay daan at sabihing, sige, makikipagtulungan kami at mas magiging pragmatiko. Kung hindi yun gumana, malamang mag-atake ulit ang Estados Unidos para pasakitin pa ang rehimen at makuha ang mas sunod-sunurang liderato. Sige. 1 minuto na lang natitira. Patuloy ang pag-atake ng Israel sa Hezbollah na issue rin sa negosasyon. Tingnan ang sinabi ni Danny Danon. Wala kaming problema sa Lebanon. Nais pa nga namin makita itong maging soberano. Pareho rin namin kaaway ang Hezbollah na sumasalungat sa soberanya ng Lebanon. Tinatanggap namin ang pag-uusap at negosasyon, pero alam naming mahina ang gobyerno ng Lebanon. Umaasa kaming magkaroon sila ng tapang na harapin ang Hezbollah. Sabi ng mga Israeli, hindi nila papayagan ang mga terorista sa hangganan, pero kontrobersyal ito sa mga Iranian na sumusuporta sa kanila. Interesante ito kasi matagal nang giyit ng Iran na hindi nila sinusuportahan ng Hezbollah. Malinaw na layunin ng ZY sa operasyong Epic Fury na mapatigil ang rehimeng Iranian sa pagsuporta sa mga kaalyado tulad ng Hezbollah. Malinaw na sinabi ni Vice Presidente Vance na hindi yon kondisyon para ipatupad ng Estados Unidos ang tigil putukan. Kaya pwedeng ituloy ng Israel ang operasyon laban sa Hezbollah sa Lebanon. Sinabi ng gobyerno ng Lebanon na persona non grata ang embahador ng Iran, kaya dapat nating ihiwalay ang Hezbollah sa Lebanon. Hinala ko na mapapatuloy muli ang mga pag-ataking ito mula sa panig ng Israel dahil hindi nila maaring payagan na manatili pa roon ang Hezbollah, Dana. Rebecca, buti nandito ka. Salamat sa pagsama ngayong umaga. Salamat, Dana.